bilang Tatay Digong, ang Duterte na nakita ng tarot na talagang magbibigay ng isang history, tatatak sa history ng Pilipinas. Ito po ngayon ang ating update. Ito po ay mga request ha. Ipakita mo sa akin tarot kung ano ang mangyayari sa ating dating presidente Digong alias Digong at kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Ayan po ha. I-ready siya, ano ko na lang po, ayan. Okay, ito po. Yan, tandaan nyo po, ito po ay tarot lamang for entertainment use. Ang pagbasa ko po ng tarot, kay baliktad po, kay hindi. Pag tunay po kayong psychic, ito po ay mababasa. Ito po, ang ibig sabihin ng pagkabaliktad po nito, ito po ay ang kondisyon. Kaya po nakabaliktad ito po ay ang pag-asa na inilalaban pa po. Ibig sabihin po, hanggang ngayon po, inilalaban pa ang pag-asa na makabalik po ang ating dating presidente. Ayan po, nakabaliktad po, inilalaban pa po. At nakita naman po natin, babae ang lumalaban. May infinity. So, alam na natin, binalaban siya ng kanyang anak, ng ating vice president, at nagsisignifies din po ito ng inang bayan. Ayan po. So, nakikita po rito na hanggang ngayon po ay lumalaban pa. Nakita niyo po ito. Siya po ito, ang ating dating presidente. Makikita niyo po na napakatatag niya. At maniwala kayo sa hindi, dito po sa tarot na ito, magkakaroon po ng maraming parang kumbaga tinatanggalan siya ng power, kusang bumabalik ang power by means of labbing. Ibig sabihin po, dito nakakamtan ng ating dating presidente ang katarungan sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya ayun, meron po siyang hawak. Ito ay hawak ng pag-asa. At yung munting mundo, ito yung bansa natin. So makikita nyo po rito, ang liit lang po ng bola, pero ito po ay gold. Nagsisignifies po ito ng isang malawakang pagmamahal na magmumula dito sa sinasabing katatagan niya na magbibigay ng lakas ng loob para ibalik sa kanya ang kapangyarihan. So malawak yun. Maaring yun ay nakuha niya at na-captured niya po. Maaring ito ang ibig sabihin nito, na-captured ng ating dating presidente ang pagmamahal ng masa na pinipilit na tanggalin sa kanya. Ito yung mga taong binigyan niya ng tulong. Ito yung mga tao na iniangat niya, hindi lang po sa politika, pati sa financial matter. Itong mga taong ito ay muling magbabalik para po siya ay parangalan at mahalin kung sino man po ito. Mga nagtalikod sa kanya, mga bumaliktad sa kanya, muli pong magbabalik. Ito po ang ibig sabihin. Muling magbabalik sa ating dating presidente ang mga taong dati niyang natulungan na kumaliwa sa kanya dati o tumalikod. Ngayon po, ito po ay magaganap. Ang muling pagbabalik ng mga tao na nagpakita sa kanya noon ng pagbaliktad, ngayon po ay muling magbabalik at magmamahal po sa kanya. Ito po ay sabi ng tarot. Isang kawani ng kanyang anong tawag dito, samahan o politika o ano paman, ang nagtatraidor at whistleblower, parang ganon. Ito po ang ibig sabihin nun. So mag-ingat po. Mag-ingat po ang lahat ng Duterte family kasi may isa pong lumalabas dito na nasa loob din po ng inyong nasasakupan ang whistleblower or parang naglalabas ng mga impormasyon. Ito po. Yan. Ako po yung nagbabasa lang ng tarot. Pero, huwag po kayo mag-alala. Kasi, dito ay ang muling pagsikat at pagbango ng mga pangalan
at apelido ng mga Duterte. Ilalaban po sila ng bansang Pilipinas at ng mamamayan all over the world. Naalala niyo po yung huling tarot ko na sabi ay gagawa siya ng isang kasaysayan sa sa buong mundo na maaaring matatak sa history ng Pilipinas at kikilalanin sa buong mundo. Hindi po ba nangyari? Ngayon po, ito naman po, isang magandang pag-asa na dapat mapag-isipan ng mga kalaban ng mga Duterte. Ito po'y panawagan ha. Tarot po ang nagsabi. Panawagan po ito na darating ang panahon, mas babango pa ang pangalan ng mga Duterte at kikilalanin sila sa ang sulok ng daigdig. Kaya ito po'y panawagan. Yung pong lahat ng mga sa tingin ninyo ay may mga papasok sa politika. Tandaan nyo po, kung kayo po ay nasa politika at gusto ninyong tumakbo, ay umiwas na lang po sa issue ng Duterte. Kasi po, mamahalin ng sanlibutan ang pamilya ng Duterte. Come what may, nasa kapalaran po nila. Sa ngayon po talaga magulo ang sitwasyon. Yung mga nagtatanong po, ayon po dito sa tarot, ang ating dating presidente ay ayaw nang patakbuhin ang kanyang mga anak. Ayan, kaya siya nakaganyan. Kumbaga, ayaw na niya ng gulo. Hanggat maaari, ayaw na niya ng gulo. Pero, yun nga po ang sinasabi ko sa inyo, sa pansamantala po ito, na titigil ang kanilang mga mundo dahil nga po inaasikaso, maarahil ang kanilang ama, maaring nadidismaya din sila sa mga sitwasyon ng batas. Pero, dito po ay mababaliktad ang sitwasyon. Dahil dalawa sa anak ng ating dating presidente ay tatakbo sa pinakamatataas na posisyon ng politika ng Pilipinas at ito po ay taong bayan ang maglalagay. Tandaan niyo po yung prediction na ito. Susunduin nila gamit ang kotse ni Saldico. Magmula doon, pagpunta ng Maidas Hotel, susunduin ang mga gusto nilang testigo. Susunduin yung gusto nilang magsalita laban kay Pangulong Duterte. Gamit ang pondo ni Saldico. Gamit ang hotel ni Saldico. Gamit ang mga unit ni Saldico. Kaya ito po, mga kasama, ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Siguro nila kay Pangulong Duterte, nag-usap-usap, mas mabuti ilabas siya ng bansa kaysa kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nila naintindihan sa ginawa nila, naging martir si Pangulong Rudy Duterte. Duterte! 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 Tatlo lang po sa aking kaibigan ang namatay na matatandaan ng sambayanan. Ang pagkamatay ni Jose Rizal dito sa Luneta. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa talbak ng NAIA na pinaslang ng mga sundalo, pinaslang sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, sa ating kasaysayan, pag namatay ang Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, siya lang ang tanging Pangulo na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Takot sa kanya dahil sa politika, kinipit ang isang Pilipino, ang isang leader na minamahal ng sambayan ng Pilipinas. Yan po, walang iba, kundi ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pong 18, kinasuhan po. Ako mismo, kinasuhan. Ang isang magaling at matapang na abogado, Attorney Levi Panigod, kinasuhan po nila. Kinasuhan dahil nagsabi ng katotohanan sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ano bang sinabi ng mga sundalo? Nag-deliver kami sa mga senador. Nag-deliver kami sa mga congressman. Nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez
at kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa sambayang Pilipino, maraming salamat sa inyo.